Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addy. So for today's video ay ang latest travel rules ng mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Setyembre 2023. Details coming right up. If you are a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. So sa mga Filipino na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Setyembre, ito po yung protocol ninyo para po ito sa mga Filipino citizen, sa mga dual citizen. Ang pinakauna is yung mga registration. Ang pinaka-controversial sa lahat, ang e-travel. Yes, required pa rin ang e-travel sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas. Maaari kayong magrehistro 3 araw bago kayo umalis kung saan man kayo manggaling. So, hindi lang kailangan 3 araw. Pwede naman kayo mag-register 3 araw bago kayo umalis, 2 araw bago umalis, or kahit nasa araw pa ng inyong pag-alis, pwede pa rin magrehistro sa e-travel. Ang e-travel is free. Nais kong paalalahanan ang lahat na libre po ang e-travel. Wala po itong bayad. So, kung for example, napunta kayo sa website na nagbibigay daw kuno ng e-travel QR code, pero nanghihingi ng financial information kasi kailangan nyo magbayad, huwag nyo pong ipagpatuloy ang inyong registration kasi scam po yun. Madami-dami din tayong mga subscriber na charge dahil sa e-travel QR code. Tandaan po natin, ito ay munting paalala na ang e-travel is 100% free. Ang isang registration naman na aking idadagdag sa video ito is yung declaration form. Ito po yung Bureau of Customs. Nung nag-upload ako ng English version ng video ito, ng update na ito, medyo madaming nagreklamo. Pero po, sa totoo lang, yung Bureau of Customs form, matagal na po yung binibigay. Diba kapag padating na kayo ng Pilipinas, yung mga flight crew, yung flight stewardess, magbibigay na sa inyo ng mga forms, yung arrival form, yung Bureau of Customs form, na i-declare ninyo yung mga dala ninyong gamit galing abroad. Ito po yun. Pero ngayon, meron na silang online version. Available pa muna ito sa Terminal 1. Wala pa po sa Terminal 3. So, kung ang lapag ninyo ay Terminal 3, yung paper-based pa rin yung fill up ninyo. Pwede nyo din yung i-upload ahead of time kasi pwede nyo pong i-download yung form. Ililive ko po yung link ng customs form sa description box para may reference kayo. So, yung declaration form, pwede kayong mag-register online 72 hours before ang alis niyo kung saan man kayo manggagaling, lalong-lalo na kung ang lapag ninyo ay sa Terminal 1. Hindi po ito bago, matagal na po ito. Alam niyo po, ang Philippine government along with Bureau of Immigration and Bureau of Customs, gusto nila na online na yung registration. For example, yung arrival card, dati kung mag-fill out pa kayo pagdating ng Pilipinas, ngayon, yun na po yung e-travel. Kaya, hindi po nawawala ang e-travel. Pangalawa is yung vaccination. Dahil nga inalis na yung COVID-19 protocol ng mga pasahero pamuntang Pilipinas, hindi na dapat hinihingi yung vaccination card ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga unvaccinated, hindi na po required ang antigen, negative antigen test or negative RT-PCR test. Kung dati required ito ng gobyerno, ngayon hindi na po. Ang booster, hindi din siya mandatory. Pwede kang makapagbiyahe patungong Pilipinas kahit wala kang booster shot. Kahit nga ang unvaccinated, welcome na dito sa Pilipinas. So, hindi na talaga nila hinihingi yon kapag ikaw ay lilipad patungong Pilipinas during check-in ninyo sa airport. Yung passport validity natin, talakayan natin. Since ikaw ay Philippine passport holder, yung 6 months rule is hindi po yun maa-apply kasi nasa law yan na kahit yung Philippine passport mo is less than 6 months na lang ang natira
papapasukin ka pa rin ng Pilipinas kasi hindi pwedeng i-deny ng Pilipinas ang sarili nilang mga citizen. So wag po kayong mag-alala kung yung passport nyo is less than 6 months na lang na, oh my God, kahit nga 3 months na lang yun natira, pwede pa rin kayong bumiyahe ng Pilipinas. Tatanggapin pa rin kayo at i-allow pa rin kayong lumipad. Doon naman sa mga kabayan nating dual citizens na walang Philippine passport, ang meron lang is yung dual citizenship paperwork or document. I'm sorry, pero yung susundin yung rule is yung passport nyo. So, for example, kung kayo ay US passport holder, gusto nyong bumiyahe ng Pilipinas, pero 3 months na lang yung natira na validity sa passport ninyo, hindi po kayo makakapasok. I-deny kayo actually. Kahit na dual citizen kayo, kasi kailangan talaga may Philippine passport ka. Yung dual citizenship document mo, hindi ka pwedeng isalba nun kasi yung susundin ng airline is kung anong passport yung pre-sent ninyo sa kanila. So, mag-ingat po. Bago po mag-book ng ticket, kailangan tingnan muna yung mga foreign passport, lalong-lalo na sa ating mga kabayan na ang gamit nila is yung kanilang mga foreign passport. Return ticket. So, sa mga Filipino citizen na uuwi ng Pilipinas galing abroad, kung ikaw ay permanent resident or green card holder or dual citizen, hindi po kayo required ng return ticket. Unlike sa rule na ina-apply ng Pilipinas sa mga foreigners na papasok as tourist. So, exempted po tayo doon. So, pwede kayong mag-book ng one-way ticket at papapasukin po kayo ng Pilipinas. And last but not the least, yung palaging tinatanong sa akin hanggang sa ngayon is yung travel insurance. So, ang travel insurance dati mandatory, pero ngayon optional na siya. Hindi na yun required ng Philippine government. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo pa rin bumili ng travel insurance. I highly recommend it, but it's optional. At tandaan lang po ninyo kung bibili kayo ng travel insurance, i-make sure nyo lang po na magagamit nyo siya sa Pilipinas. Kasi may mga travel insurance na hindi nyo siya magagamit internationally. Yung kung saan lang kayo galing dun lang. Kaya i-check nyo maigi, just in case of emergency, yung travel insurance na binili ninyo is pwede nyo gamitin sa Pilipinas. Para hindi naman sayang yung binayad nyo for travel insurance. So, yun na lang ang mga hinihingi kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas. Hindi na masyadong komplikado at mas madali na talagang umuwi ng Pilipinas. Meron ako mga nare-receive na mga message sa aming Facebook na Miss Adi. Super smooth yung travel ko sa Pilipinas, wala masyadong hiningi. At doon naman sa mga kabayan natin na kakauwi lang at hindi daw chinek yung e-travel. Kasi kapag nascan yung passport ninyo during check-in, makikita na yan kung nakapagrehistro na kayo. Kasi 'di ba during registration nyo sa e-travel, nilalagay ninyo yung passport number ninyo. So makikita na nila yan. Huwag kayong mag-worry or huwag niyong ipagbaliwala na, ay, hindi naman hinahanap sa iba, baka hindi hanapin sa akin. Simple na lang din pong magrehistro sa e-travel. Ang dami nilang in-update sa e-travel. So, in less than 5 minutes, tapos na kayong magrehistro. Mag-register na lang po para hindi maging balakid sa inyong biyahe yung simpleng registration sa e-travel. Kung ikaw naman ay walang kakayanan na magrehistro sa e-travel, pwede naman kayong magparehistro sa inyong mga kaibigan or kamag-anak, yung mga taong pwedeng tutulong sa inyo kung magrehistro. Hindi naman kailangan na ikaw. Kung may tutulong na magrehistro sa inyo, pwede po yun. Lalong-lalo na sa ating mga seniors. Medyo challenging ang pagrehistro online kasi hindi sila masyado into technology. Magpatulong kayo sa mga apo ninyo or sa mga pamangkin or sa mga anak ninyo kung meron. Pwede nyo silang irehistro para magkaroon sila ng QR code. So, wala talaga masyadong alalahanin na sa e-travel. Very easy na lang po yung pagrehistro and unfortunately, required pa rin ito ng Pilipinas. Gusto ko ring idagdag doon sa mga kabayan nating Filipino citizens, OFWs, or
dual citizen, kung kayo ay Philippine passport holder at paalis na ng Pilipinas, required pa rin kayong magrehistro sa e-travel. Doon lang po yun sa may mga Philippine passport. Kung ikaw ay isang dual citizen pero ang gamit mo lang is yung foreign passport mo, hindi ka na required na magrehistro sa e-travel. Tandaan lang po para hindi kayo malito, kung paalis kayo ng bansa, magrehistro sa e-travel kung ikaw ay Philippine passport holder. Kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas, kailangan mong magrehistro sa e-travel whether foreign passport holder ka or Philippine passport holder. Sana wag po tayong malito sa mga protocol na ito. Ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas para sa buwan ng Setyembre 2023. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad, para sagutin ang inyong mga katanungan. At sa mga kabayan nating uuwi na Pilipinas, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe at sana maging hassle-free ang inyong pag-uwi ng Pilipinas para sa buwan na ito. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.